Tayo pa ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw. At sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Hatol sa hiling na paglaya ni dating Pangulong Duterte, sinuspende ng ICC. $2 billion investment pasalubong ni Pangulong Marcos mula sa kanyang US trip. Pangulong Trump ng US suportado independent foreign policy ni Marcos. Sa balitang lokal sa lalawigan ng Pangasinan, Provincial Governor Ramon Gico III naghatid ng food packs sa mga evacuees sa Calasiao, mga Taram at iba pang lugar. Sa balitang pampalakasan, alas Spikers sasalang sa CV League Leg 1. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinagbigyan ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpaliban ang paglalabas ng desisyon para sa kanyang apela na pansamantalang paglaya. Sa 5 pahinang desisyon na inilabas itong Miyerkules ng gabi, oras sa Maynila, pumabor ang mayorya ng mga judges sa kahilingan ng depensa na suspendihin ang pagdedesisyon sa interim release ni Duterte. Nauna dito hiniling ng defense team sa ICC Pre-Trial Chamber na ipagpaliban muna ang desisyon na pansamantalang paglaya ng dating Pangulo until such time as the defense has assembled all information necessary. Napaulat na hindi sumang-ayon sa desisyon si Judge Maria del Socorro Flores Liera sa ruling na napagkasunduan ni na presiding judge Iolia Antuanela Motok at Judge Rain Adelaide Sophie Alipini Gansu. Nauna dito hiniling ng prosekusyon sa chamber na huwag pagbigyan ang kahilingan ng mga abogado ni Duterte. Samantala ay pinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tagumpay ng kanyang misyon matapos ang 3 araw na pakikipagpulong kay US President Donald Trump sa Washington, D.C. Sa arrival message ng Pangulo, masayang ibinalita nito na nakakuha siya ng $2 billion na investment pledges mula sa malalaking business leaders sa Amerika na may potensyal na magbigay ng libu-libong hanap buhay sa mga Pilipino. Nasentro sa kanyang pakikipagpulong sa mga malalaking negosyante sa Amerika ang oportunidad sa pagtatag ng seguridad sa ekonomiya at katatagan. Kabilang anya sa mga top executives na nakausap ng presidente ay mula sa nangungunang kumpanya sa global investment, healthcare, infrastruktura at semiconductors. Hinamon kamakailan ni Davao Vice Mayor Baste Duterte ang PNP Chief Nick Torre para sa isang boxing bout. Ang hamon ay tinanggap naman ng hepe ng Philippine National Police. Sinabi naman ni Senator Panfilo Ping Lacson nitong Huwebes na handang magbigay ng lugar ang executive ng isang resort casino hotel para sa umunoy charity boxing match sa pagitan ni PNP Chief General Nicolas Torre III at Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte. Sa post sa dating Twitter, sinabi ni Lacson na isang mapagkakatiwalaang source ang nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol
tungkol sa pag-aalok ng venue sakaling matuloy ang laban. Samantala, ibibili ni Lacson ang tickets ang isang buwan niyang pensyon bilang retired 4-star general kung matutuloy ang suntukan ni Torre at Baste Duterte at makikinabang ang mga biktima ng baha. Samantala, nagpahayag ng suporta si US President Donald Trump sa independent foreign policy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lalo na sa pagsisikap nitong palawakin ang ugnayan ng Pilipinas sa iba pang bansa bukod sa mga tradisyonal nitong kaalyado. Sa kanilang joint press conference na ginanap sa White House nitong Martes, binigyan din ng dalawang lider ang matibay na relasyon ng Pilipinas at US, gayon din ang respeto sa soberenya ng bawat isa. Inihayag ni Pangulong Marcos na naninindigan ang Pilipinas sa isang malayang patakarang panlabas, kasabay ng paghahanda ng bansa sa pagiging chairman ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa 2026. Ang foreign policy natin ay independent, pahayag ni Pangulong Marcos. Dagdag nito na nanatiling pinakamalapit na kaalyado ng Pilipinas ang Amerika, ngunit bukas din ang bansa sa pakikipagtulungan sa iba pang nasyon na nagpapakita ng paggalang sa mga pandaigdigang batas at demokratikong prinsipyo, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Personal na ipinamahagi ni Governor Ramon Gico III ang aabot sa 1,000 na relief pack sa mga evacuees na nasa Orbistondo Sports Complex and Multipurpose Gym. Abot sa 284 na pamilya mula sa barangay ng poblasyon Malibong at Angatel ang nabigyan ng nasabing tulong. Bukod sa relief packs, nagsagawa din ng libreng check-up ang mga doktor ng Bayambang District Hospital at pamamahagi ng libreng gamot at bitamina. Naghanda din ng Anggi Kusina on Wheels ng mainit na masustansyang lugaw. Tiniyak naman ni Governor Gico ang tulong ng pamahalaang panlalawigan sa mga nasalanta ng bagyo sa buong probinsya. Bago nito, namahagi si Governor Gico kasama sina Vice Governor Mark Lambino at ang mga board member mula sa pangalawang distrito ng Pangasinan. Sila naman ay pumunta sa bayan ng mga Terem. Kasama rin ni Governor Ramon Gico III, si Vice Governor Mark Lambino at 3rd District Board Member Sheila Ferrer Baniqued at Attorney Maan Ferral Villegas nang sila ay pumunta sa bayan ng Calasiao. Sila naman ay malugod na tinanggap ni Mayor Patrick Karamat at iba pang mga opisyalis ng Calasiao sa pagpunta ng mga opisyalis ng probinsya sa Calasiao Sports Complex kung saan andon yung mga evacuees. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Calasiao kung saan 17 barangay ang lubog pa rin sa baha kahapon at higit 18,000 na residente na ang apektado. Sa bayan ng mga Terem, 800 na residente na apektado ng bagyong Krising at Habagat ang nabigyan ng tulong. Personal ding pumunta doon sina Governor Ramon Gico III para bisitahin at mag-abot ng tulong sa mga apektadong residente. Samantala, kagabi, nakaranas naman ng pinakamatinding bagyo ang Western Pangasinan dahil naman sa bagyong Emong. Sabi ng CDRRMC Chief ng Alaminos City, sa tagal na niyang naninilbihan sa gobyerno ay kagabi, ito yung pinakamatinding naranasan nila na bagyo.
Si Emong ay nagdala ng matinding hangin at ulan. At sa ulat kagabi ng DOST Pag-asa, naglandfall ang Typhoon Emong sa bayan ng Agno. O sa bayan ng Anda. Samantala, post naman ng isang vlogger mula sa Alaminos City na si AJ Manawi, sinabi nito na noong taong 2009 tinamaan ng bagyong Emong ang Santiago Island sa Bulinaw. Isa ito sa mga bagyong hindi malilimutan sa isla dahil sa matinding pinsalang idinulot nito hindi lamang sa kabuhayan kundi pati na rin sa mga tahanan ng mga residente. Dagdag pa nito kagabi at ngayon may panibagong bagyo na naman at isa ang isla ng Santiago sa mga tatamaan ni Emong at Emong muli ang pangalan ng bagyo. Samantala nitong madaling araw pare-pareho naman ang mababasa na post ng mga taga Western Pangasinan na sila ay nagpapasalamat dahil na survive nila ang napakatinding hagupit ng bagyo. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Magtutungo ang Alas Pilipinas Women sa Nangkon, Ratchasima, Thailand sa Hulyo 29. Yan ay bukas para sumabak sa CV League Leg 1 na nakatakda sa August 1 hanggang 3. Inaasahang ilalabas ni Brazilian coach Jorge Sousa de Brito ang final 14-player lineup para sa torneo na gagamitin nila bilang preparasyon sa 33rd Asian o Southeast Asian Games na gaganapin sa Thailand sa Disyembre. Samantala, ilang tune-up games ang gagawin ng mga Pinay Spikers kung saan oobserbahan ng Brazilian Olympic Games coach ang mga tamang kombinasyon na bubuo sa tropang papalo sa CV League Leg 1. Samantala, nag-anunsyo naman ang Philippine Sports Commission, sisimulan na agad sa buwan ng Agosto ang pagtaas sa allowance ng mga atleta at coaches na miyembro ng national team. Ito ang pangako ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio kung saan tatanggap ang mga national athletes at coaches ng karagdagang 5,000 pesos sa kanilang buwanang allowance. Yan ang kabuuan ng mabalita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang oras po natin alas 5:26 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawen at ti 63. Manutawan nga aglutluto ako, tada karinderyat. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo
ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIC. Liway Manantan sa Todo Balita. Oras sa mga kaibigan, alas 5:29 po ng umaga. Okay mga kaibigan, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin Aaron Liway Manantan Iparaguirre. Mas malayong mas mataas po ang tubig baha ngayon dito sa may bahagi po ng dito sa AB Fernandez Avenue downtown at saka dito sa harap ng Bedbox Hotel kung saan nasaan ang DWIC Dagupan. Itong Rizal Street mas malayong mas mataas kesa kahapon. Dahil paglampas po ng Quintos Bridge at saka Star Plaza dyan sa AB Fernandez Avenue ay hindi na po tumutuloy ang mga tricycle. So every day since Monday, lalo na pagbaha, nilalakad po natin yan. At base kumpara natin kahapon, kumpara natin nung isang araw, mas malayong mas mataas ngayon. Pero good morning at ang ating panalangin at mainit na yaka para naman sa mga kababayan natin sa Western Pangasinan. Dahil yung hagupit ng bagyo, yan po ay malakas na hangin at saka ulan, sila po ang nakaranas kagabi. Bahagi lang po natin yung ilang mga post na nabasa ko kagabi. Kasi kahapon, early evening, nakatulog ako ng 7 p.m. Then nagising ako ng past 8, then tulog ulit, nagising ako ng past 10. Gutom ang tiyan. So yung mga nabasa kong mga post kagabi, asan na to? Ayan, isa na dyan, yung pagsasagawa ng Lingayen LDRRMO kagabi ng clearing operation at nakalagay po sa kanilang post na 11:23 p.m. kagabi. Sabi po nila, habang nananalasa ang bagyong si Emong, isinagawa agad ng LDRRMO Lingayen ang clearing operation sa barangay Basing Dike, Lingayen. Sa natumbang puno na humarang sa kalsada, walang sinayang na oras ang ating LDRRMO team at agad nilang inalis sa kalsada. Kaya po inuulit-ulit po natin yung ating pagsasalamat at pagsaludo sa mga miyembro ng Disaster Risk Reduction and Management Council o Office dahil sila po yung frontliners pag may kalamidad. Pag kahit bagyo, andyan po silang naka-standby. Actually, yung post kagabi ng DOST Pag-asa, pasado alas 11 pa rin po kagabi, at 10:40 p.m., last night, the center of the eye of Typhoon Emong made landfall in the vicinity of Agno, Pangasinan. Yan po yung post ng kagabi, DOST Pag-asa. Kagabi rin sa update ng Pangasinan PDRRMO,
Tropical Cyclone Wind Update. Ang northern portion ng Pangasinan ay nasa ilalim ng Cyclone Wind Signal number 4. Kagabi po yan, before midnight. Yan po ay sa Agno, Bani, Bulinaw, Anda, City of Alaminos, Burgos, Dasol, Mabini, and Sual. Ilang bayan ba ito? Bilangin ko nga. 9. Kulang ng isa. Kasi ano po yun? Hindi nakalagay. Hindi kasama, Burgos. So, Sual, Alaminos, katabi niya ang Mabini, Burgos, hindi nakalagay ang Infanta. Samantala, kagabi pa rin, signal number 3, ang dito sa Central Pangasinan naman. And the rest of Pangasinan ay signal number 2, kagabi po yan. Part of Central Pangasinan and in 5th and 6th District. Yung post din kagabi, pasado alas, anong oras na ba to? Post kagabi ni Ma'am Maylene Manalastas, ang Chief ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Alaminos City LGU. Sabi niya kagabi, 25 years na ako sa buhay disaster. Ngayon lang ako kinabahan ng ganito, sabi niya kagabi. Anong naghihintay pagkatapos ng dilubyong ito? Wag naman po sana. Yan po yung mga post ng mga taga Western Pangasinan. Yung post naman ng isang taga LGU Alaminos din, ang kaibigan nating si Rhea, ang sabi niya, ingat po sa lahat. Samahan na rin po natin ng dasal. Meron pa siyang sumunod na post At saka kagabi rin, post naman ng Municipality of Mabini, clearing operations not possible at this point. Kagabi, hindi na po safe maging sa ating mga responders ang mamalagi sa labas sa sobrang lakas ng hangin at panganib ng mga lumilipad na bagay. Kagabi po yan. Mababasa po natin yung mga post ng mga taga Western Pangasinan na yung sabi po nila, pare-pareho, sobra, manapakatindi yung hagupit ng hangin at ulan kagabi. Advisory naman mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 5:31 a.m. July 25. Ito naman yung kagandahan na nakaka-receive tayo ng mga alert at mga advisories mula sa NDRRMC sa pamamagitan ng ating mga cellphone. Nakalagay po dito, red rainfall warning sa Benguet, Pangasinan at La Union. Asahan ng matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. So ito yung mga alert na lumalabas sa mga cellphone natin every now and then. Ito naman yung nabasa ko kanina, madaling araw. Post naman ito ni Ma'am Joanna Ledesma. Meron silang mga restaurant at resort sa Bulinaw. Ang sabi niya dito, kanina na post niya, just got to the kids' room where only little windows were put here. Me, Mike, and 2 kids were stuck in my closet, hiding for 3 hours. Crumpled up trying to take cover because all our glass windows and doors got ruined with strong wind and rain. But still, thank God, we are all okay, unharmed and alive. That's what signal number 4 feels like. First time we tried this kind of typhoon here in Bulinaw. So scary. Mahigpit na yakap sa ating lahat, sabi niya. And talaga, mahigpit na warm hugs naman ang ating pinapalipad at ang ating prayers para sa mga kababayan natin dyan sa Western Pangasinan. Ang post naman kaninang umaga rin ni Raymond Celeste, kaibigan natin, panganay po ni dating congressman, ngayon ay mayor, nagbalik na mayor ng bayan ng Bulinaw. Sabi niya, what an experience. Thank God we are okay. Ito na yung pangalawang post na nabasa natin. Post ni Kaaron Rhea ng LGU Alaminos. Sabi niya, makapasangit, makapanerbyos. Salamat Lord at humina na parang nakakapanlumo ang bubungad pagkaliwanag mamaya. Talaga yon, paggising po nila, ano kaya yung kanilang makikita. Sabi niya, sakit barukong ko lalo na sa mga nababasa kong posts ngayon.
Nakakatroma, kanina iniisip ko saan ko dadalhin si Bonchon, yung kanyang anak. Sakaling matanggal ang bubong o mabasag ang salamin ng mga bintana. Sa labas, rinig mo lahat ng nagsisibagsakan at nagliliparang hiyero. Pagsilip mo, bumigay ang garahe at nadagdagan ng isang sasakyan. Yan yung post naman ng kaibigan natin na taga Alaminos City. We can just imagine yung pinsala na iniwan ng matinding hangin at ulan, dulot naman nitong si Emong. Kay Madam Evangeline Vanje Durao, hindi po bumaba ang tubig sa downtown. Mas mataas po ngayon kesa kahapon ng umaga, same time. Samantala, pagbati din natin ng good morning, isang good morning kahit sabi ko nga kahapon, kahit na tayo po ay nakalamidad na salanta, isa pa ring good morning na pagdilat natin na dumilat yung ating mata ngayong umaga. Ibig sabihin, buhay pa rin po tayo at tuloy ang ating panalangin na sana maging okay na. Bagamat sa naramdaman po natin, actually kahapon, kagabi, early evening, at least dito sa ang napansin ko dito sa area namin, yung tubig sa loob ng bahay namin, na kami po ay nasa bandang PNR Road dito sa Mayombo, Dagupan City. Yung tubig sa loob ng bahay, bumaba siya. Hindi man gaano, pero bumaba. Actually significant yung ibinaba niya. And then kaninang umaga, tumaas ng konti. Yung taas, kaya pa naman ng bota ko na maliit o na mababa. Pero pagdating dito sa pagbaba ng Quintos Bridge at saka Star Plaza, tapat ng Tayas Hardware, pagbaba, diretso sa downtown, kaliwa dito sa Rizal, mas mataas yung tubig. Mas mataas yung tubig baha. Ang mga local government units tuloy-tuloy po yung kanilang pagbibigay ng kahapon, kagabi, and palagay ko itutuloy syempre ngayong umaga ang pagbibigay nila ng food packs, lalo na sa mga nasalanta o kaya binaha at mga nasa evacuation centers. Pero ang panalangin ng lahat, dahil halos lahat naman ay nalubog ang mga tahanan sa baha, sana bigyan na lang lahat at ihatid na lang sa mga bahay-bahay. Bukod sa, syempre, yung mga nasa evacuation centers, dapat lang na dun idalhin yung kanilang mga relief packs, mga food packs, dahil andun po sila. Pero sana sa mga local government units, sana bigyan lahat. Dahil meron namang budget na lalo na yung mga bayan na nag-declare ng state of calamity, under state of calamity yung kanilang lungsod o yung kanilang bayan, ay pwede nilang gamitin yung calamity fund. Okay, makakasama naman natin sa linya si Kaaron Susan niya daw na hindi na niya i-compromise yung sarili na lusungin itong mataas na tubig baha. Pero good morning, Kaaron Susan. Yes, good morning, Karen Liway. Yes, kumusta dyan sa inyong lugar? Dito sa aming lugar naman kasi okay pa rin. Hindi katulad ng dati. Sandali, nag-feedback. Ayan, okay na? Yes. Dito sa amin, wala, katulad ng dati, wala naman yung kinatatakutan namin na pagbaha. Kaya lang, wala ka naman kasi masakyan. So kahapon, meron akong kakontratang Kuliglig. Oo, driver ng kuliglig. Kaso hindi ko naman siya makontak kayo sa video krasado kung nagising. Ang usapan kasi namin is 4 o'clock. Yes, Kaaron Susan, na lang siguro, pakilapit na lang yung mic ng iyong cellphone. Kaaron Susan? Ayan,
pag-usapan niyo na yung presyo. Karon Susan, pakilapit na lang yung cellphone sa para mas malakas yung audio. At pinakikita yung situation diyan sa Dagupan. Dati ang Kuliglig, nakikita natin siya doon sa sa may Maluwad. Ngayon na sila, umiikot na sila, mga taga Santa Barbara itong mga itong mga Kuliglig na to na yun, at least kahit paano, hindi chance nila na kumita din ngayon dahil yung mga tricycle, katulad yan sa atin, yan sa lugar natin, ayaw nang ipasok dahil na experience lang natin kahapon na pagdating dyan sa may tapat ng Star Plaza, hindi na nila i-release yung kanilang mga tricycle o yung mga jeepneys, hindi na rin nila ipapasok. So kahapon, trinay din natin kasi nga alam natin na safest, di ba lagi ko sinasabi, para yung safest na lugar ngayon na hindi binabaha, itong bahagi ng itong Arellano nga, dahil nga itinaas na, tsaka yung New Venecia Expressway. So kahapon, nagpunta tayo doon, napunta tayo ng Lukaw, yung lampas ng Venecia. Pero makikita mo, medyo ninervous ako kasi yung tubig doon sa may malapit sa may CSI, parang paakyat na doon sa may Venecia Expressway. Makikita mo doon sa bahagi ng doon sa may CSI station, di ba tinaas na nila yung parking? Hello? Yes, Karon Susan. Ayan, ang taas na ng parking doon, di ba? Pero ang taas din ng itinaas din ng tubig doon sa CSI. At nalaman ko na yung araw ng kailan ba yung pwede ba yan yung 21 at saka 21 o before kahapon 25 na yun. So, 23 Wednesday. 23 doon mismo doon sa CSI, sa harapan niya sa Lukaw at saka doon sa likod. Pumasok yung tubig na pala doon sa area na may picture sa akin, doon sa may Venecia. So umakyat na yung tubig doon sa Venecia. Ganun kataas yung tubig. Kaya nga nung pabalik na ako, umaakyat na ulit yung tubig doon sa mga bandang alas 12 ng tanghali, umaakyat na ulit yung tubig doon sa New Expressway. Kaya sabi ko, ito na yung pinaka-safe na alam ko hindi na aakyat ng tubig baha, pero nabaha pa rin siya itong season ito ng itong bagyo na to. Nakit na rin ng New Expressway. At nung pabalik din ako dun sa area din ng mga lugar na hindi talaga nababaha din. Yan sa may Barrera, yan sa may bandang tawag ito, ABS-CBN, matas din na tubig. So sabi ko nga, parang hinahanap talaga ng tubig yung mga mas mabababang area. At doon ko rin na-imagine yung sinasabi rin noon lagi ng Engineer Celeste na niya, kapag kayo tinaas mo ang kalsada, mas lalong tataas ang tubig baha. Which is tama rin. Kasi di ba yung analysis ko lang ito, parang doon ko na-realize na tama nga kasi di ba ang sinasuggest ng mga eksperto gumawa ng pond na paglalagyan ng tubig. So, ibig sabihin gumawa ng mas malalim na imbakan ng tubig. Pero yung ginawa ay itinaas. So, talagang tataas talaga yung tubig. So, at saka Kaaron Susan? Doon lang talaga yung tubig baha. Kung saan yung mas mababa, tataas lang yung tubig baha. Pero kung itinaas mo siya, mas tataas na talaga yung tubig baha. So, yun yung parang realization na tama nga yung sinasabi na kapag itinaas mo yung mga kalsada, mas lalong tataas ang tubig baha. So, yun yung na-realize natin kahapon na pati yung mga areas talaga na dito sa Dagupan na dating hindi naman napapasok ng tubig o yung pwede mong daanan lang. Pwede mong daanan na hindi na makakadaan ka ay hindi na rin mataanan dahil sa pagpasok na ng tubig baha. Although naman alam naman natin na buong naman halos or Dagupan at saka ang San Carlos, ang Calasiao ang most affected ng area na to. Pero kagabi, yun nga yung sinukwento mo nga, palagay ko si Rhea, yun yung sinasabi mo. Sa Alaminos, kasi talagang tanang doon yata yung tumbok ng bagyo ngayon. So, before sila, di ba? Sabi nga ni Miley, yung CDR Chief. CDRMO officer niya,
sa tagal niya, 15 years na siya na officer ng CDRMO. Ngayon lang siya kinabahan. Yeah, sabi niya 25 years including yung naging chief siya ng Red Cross sa Western Pangasinan. First time niya maranasan yung ganito. Kaya nga. Pero alala natin, yung interview natin kay Governor Monmon Guico III. Sabi nga niya, yung plano niya, ito yung mga long term solution niya sa pagbaha. Gagayahin na nila yung mag-create sila ng isang departamento, isang unit na ang magiging trabaho lang nila ay pag-aralan kung paano solusyonan ng pagbaha dito sa lalawigan ng Pangasinan. At di ba nabanggit ko nga meron tayong ang Dagupan City na dati meron silang anti-flood commission. Yan, flood control commission. Na implement itong anti-flood commission, yung ginawa na pag-aaral ng anti-flood commission dito sa Dagupan. So, meron din ang Marikina ba sila rin, no? Actually, ang model ng lahat ay Marikina. Marikina City pag sa flood control. So yun yung sabi niya implement nila dahil nakita nga na effective o successful yung kanilang pag-aaral. Actually, 'di ba, there was a time long before ng pandemic, talagang sobra-sobra yung pagbaha na nangyari sa Marikina City at naulit after several years. So, eto na solusyon na ng LGU Marikina. So, yun sinabi niya, yun yung gagayahin ng lalawigan ng Pangasinan, itong anti-flood project o program ng Marikina. Pero, yun nga yung sabi mo kanina, mas mataas kayo ng tubig. Mas mataas. Gulat ako kanina pagbaba ko dito sa sa sidewalk dun sa tabi nung ukay-ukay building. Ala, lampas naman na ng tuhod ko. Kaya basa ang shorts. So, para malapit na siya dun. Malapit na sa singit. Pag sa height natin. Siyempre para para alon. Hindi mo na maiwasan. Ang tricycle, kahit gurong yung kanina, wala talagang nag-attempt na dumiretso. Ang nag-overtake lang sa akin o lumampas lang sa akin ay isang malaking delivery truck. At saka yun nga, yung sa loob ng bahay namin, Kaaron Susan, kagabi, early evening hanggang nag-subside siya nag-subside siya. Tapos pagising ko, mas tumaas na naman. Hello? Yes. Yeah. Katulad din ng mga nanililig natin yung mga kasamahan natin na napasok ang tubig. Hindi raw parang ang bagal. Ang bagal mag-subside kasi kahit, yun nga, ang reference ko na lang yung sa loob ng bahay namin, ang tagal bumaba ng tubig. So, ibig sabihin, siguro isang dahilan dyan, Kaaron Susan, yung mga tubig galing sa mga bundok-bundok, lalo na dito sa Benguet, pababa lahat, papuntang Pangasinan, papuntang La Union. Kaya exit nila lahat dito sa yung Kalasyaw at Dagupan City. And sa may San Fabian. Meron nga yung mga katulad ng kaibigan natin sa Hello. Halos hindi na marinig yung boses mo, Kaaron Susan. Hello? Wala na. Hindi marinig. Hindi, napakahina na ng audio. Sige, patay na. Aburido na rin yung ating tech. So, yan. Update mula naman kay Kaaron Susan. So, nakarating siya kahapon sa Lukaw. Via, Kaaron Susan, via Arellano, tapos Divinesia Expressway. Ayan, wala na.
natuluyan nang nawala yung audio ni Kaaron Susan. Maraming salamat, Kaaron Susan. So nabanggit niya kanina, kasi kung galing sa Tambak, dun sa area nila mataas na yon eh. So maraming taon na hindi na binabaha dyan. And then part of Mangin. Ayan. So pag galing ng Tambak, galing ng Mangaldan, diretso sila pupunta sa kunyari ng Lingayen. Ang daan po nila dyan ay via sa traffic, then kanan sa Arellano, dun sa dulo, kaliwa papuntang De Venecia Expressway, labas ng Lucao. Pero mukhang yung report nga ni Kaaron Susan, yung kwento niya kanina, napakataas din ng tubig po doon. Araw po ng Biyernes mga kaibigan, nananatili pong suspendido ang klase. Actually 2 days po yan, dun sa memo ni Governor Ramon Gico III na kanyang pinirmahan nung Wednesday. 2 araw na, 24 and 25, July 24 and 25, Thursday and Friday, dineklara po ng ating gobernador na suspendido ang klase sa lahat ng antas, public and private. Ganun din ang trabaho sa government offices. The suspension of work for private companies and offices is left to the discretion of their respective heads, sabi po niya dito. Pero syempre, kapag yung kanilang opisina ay nasa ilalim ng Disaster Risk Reduction and Management Council, sila po ay may pasok. So, inuulit-ulit po natin yung ating pasasalamat at pagsaludo sa lahat ng mga frontliners pag ganitong may kalamidad. May regional convention pala ng Jehovah's Witnesses doon sa Estadia, pero ang sabi nga ni Kaaron Susan, may tubig din doon. Ang parking area ng CSI Lucao ay elevated na po yun, nakataas, mas mataas siya kesa yung kalsada, pero sabi ni Kaaron Susan mukhang pinasok din ng tubig baha. Meron na lang 5 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Actually, naka-ready na yung voice clip, yung interview natin nung Wednesday kay Governor Ramon Gico III. At isa nga sa gagawin po ng provincial government ay dredging, massive dredging ng mga river tributaries. Unang-una sa mga bukana ng mga malalaking ilog. Priority niyan, syempre, number 1, ang Agno River at saka yung iba pang mga ilog dito sa lalawigan, yung nabanggit kanina ni Kaaron Susan na magke-create ng isang commission sa ilalim ng provincial government. Pero bukas na lang po natin ipaparinig po sa inyo at maririnig nyo mula dito sa DWIC sa Todo Balita. Sabi nga ni Governor Gico, hindi lang yung relief operation, rescue, paglilinis sa mga kakalsadahan, kundi pagtatayo ng mga evacuation centers. Kailangan ang pinakamatinding solusyon dyan, dredging ng mga bukana ng mga ilog. Dahil silted na nga yung mga ilog para mabilis yung flow ng tubig palabas. And even dito sa Pantal River sa Bukana, dun sa Delta, palabas na labas po ang tubig dun sa may pagitan po ng Pugaro at saka Bunuan Gaset sa Bangan. Actually, nung first term niya, binabanggit na rin niya ni Governor Gico na kahit dito ay willing na, dito sa Dagupan, dyan sa bukana ng Pantal River, ay willing na tumulong po ang probinsya para sa dredging po niyan. Pag nangyari po yan, malaking tulong po dito rin sa mga residente ng Dagupan dahil kailangan maging mabilis yung flow ng tubig palabas. Major po itong Pantal River dahil dito po lumalabas yung tubig na galing dyan sa Calasiao, Santa Barbara, Urdaneta. Meron na lamang po tayong 3 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Good morning kay Mamata at ang kanyang tropa. Ganon din kay DCV and Vinicio Armas. Magandang umaga po sa inyo po dyan. Kay Achicora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubeng. Magandang umaga po. Kay Rafael Acosta Mangalyag Jr. Mauran, Madulap, Yakabuasan. Keep safe, sabi po niya.
Good morning din kay Madam Rose Ke. Good morning sa mga kasamahan natin sa Inner Wheel Club of Downtown Dagupan. At syempre pagbati natin sa lahat ng mga kasamahan natin sa trabaho na nasa radyo at telebisyon. Na kahit mataas ang tubig, kailangang lumabas para kumuha at ihatid sa inyo ang mga balita. Makapagbigay kahit papano ng update. Good morning din kay Georgia Biala, Francis Tenorio, kay Oscar Dolormente, Romy Maniklang Zabala, Maria Official Oviedo. Kumusta ka na dyan? Kumusta dyan sa Maluwod? Kay Evelyn Soriano Paragas, Ernesto Mosada, Jolin sa Antipolo, Gary Dali, Sainong Tabares, Graziel Damatro, Andrew Ligaspi, Rodolfo Dion. Good morning, engineer. Kumusta po dyan sa Kalasyaw? Kay Flaviano Siapno, Reagan ang Kahan, Bing Manawis, Joceleda Mateo at sa iba pa. Sergio Gil Cruz Beltran, di po ba mataas din ang tubig baha dyan sa inyong barangay? Sana po kayo, Bakayaw Sur? Kay Bogs Vidal, good morning. Kay Kuya Benjitan, good morning po. At kay Ate Mel. Kay Kuya Mario Sabala and family dyan naman sa Highlander sa Mayombo. At syempre sa mga opisyalis po natin, barangay officials dyan sa barangay Mayombo. At sa lahat ng mga kapitan at mga opisyalis, mga SK officials, mayroon po tayong ilan na nakikitang pinupost po nila yung kanilang ginagawa. Separate po yung ginagawa na pagbibigay ng relief goods o mainit na arroz caldo. Iba po yan sa ginagawa naman po ng barangay officials. Kasi ang SK sa barangay, meron na po silang nakaseparate po yung kanilang pondo. So, pwede silang mag-project, pwede silang tumulong sa kanilang mga kabarangay. Maganda po yan, lahat po ay aktibo na gumagalaw para matulungan kahit papano ang kanilang mga kabarangay. Kumusta naman kaya dun sa Tondaligan? But anyway, mga kaibigan, ang tabayanan po susunod. Makakasama niyo po si Kaaron Orly Navarro sa Orly in the Morning. Muli, babalik po tayo bukas sa Todo Balita. Sa ngalan ng aking partner, si Kaaron Susan Yadaw, at sa technical, si Kaaron Edwin Inong. Happy anniversary today sa DWIC Dagupan. Nakasama niyo po mula kanina, ako po si Liway Manantani Paragire, nagsasabi po ng isang napakagandang umaga. Kahit may kalamidad, isang napakagandang umaga sa inyong lahat. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo
ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing